Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's mabilisan lang mabilisan lang po. Meron na namang pinagkakalat etong si Eloy Bugris mga kababayan. Kasama niya meron pa nga may nauna ako ipinost na inilabas na rin etong di umano'y medical result galing po sa St. Luke's. Eto na naman tayo. Mukhang may susunod kay Serniak. Yung PWD na bingot na miyembro ng Bayoteros. Nagkalat din yun ng fake news mga kababayan. Naglabas ng medical results galing umano sa St. Luke's pero hindi niya man napatunayan. Kasi parang lang daw yun, nakita niya lang. At nakiuso lang siya, nakishare lang siya. So ngayon ay naharap po siya sa kaso. At eto takot na sa NBI mga kababayan. Itong si Serniak, itong si Bingot. At ito hindi ko alam kung pinagkakalat niya rin to. Itong panibagong hawak ng mga didilis na resulta galing umano sa St. Luke's. Galing daw sa St. Luke's. Ito raw yung resulta ng ano bang tawag doon? CT scan. CT scan daw ni Pangulong Bongbong Marcos na inilabas ng St. Luke's. Ito mga kababayan, dalawa papakita ko sa inyo. Dalawa po ang nag-post Ito, Jojo de Guzman Connect TV at itong isa, si Bugris. Pakinggan natin, itong si Eloy Bugris, itong estapadora. Pero bago yan, meron akong papakita. Ito raw si Jesus Palsis ay pumunta raw sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. At totoo nga walang pulis. Walang tight security doon nung pumunta si Palsis na allegedly para i-secure daw si BBM. I-secure daw ang safety ni BBM dahil may cancer daw. Fake news na naman ng mga DDS vloggers tulad ni Estapadora Queen Eloy Bugris. Ayan mga kababayan, so may panibago na namang fake news etong si Bugris. No? Dapat, alam niyo mga kababayan, dapat ito inuuna ng NBI Lahat, kapalpakan, lahat fake news. Yung nakaraan, inamin niya nga na mali daw yung nasa GC. Mali daw yung binigay ng nasa GC, budol daw. Kaya sabi niya, nagkamali daw siya ron. Yung sinabi dun sa room, sa West Wing, room 304 ba yun? Nung tinanong yung kung isi-search mo sa St. Luke's daw, yung room na binabanggit niya, wala naman daw ganong kwarto sa St. Luke's. Anak ng tete. Ubod ng tanga ito, nagpapakalat ng fake news na hindi man lang kinukumpirma. Ito na naman. Meron na naman silang panibagong fake news. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit fake news. Pakinggan muna natin ito si Bugris. Ito dahil daw sa word na malala, hindi malala presidente mo. Niyaw? Severe sigmoid diverticulitis with perforation and extensive mesenteric phlegmon. Deterioration, urgent surgical consultation recommended. Colonic obstruction or partial structure from inflammation. Bilatsing ilay. Niya? Ang gamot sa amo mo as pilit. You consider this as okay lang nga masakit? Ang normal nga ni bilatsing iloy nga pagtubuleya. Gaalala mo ka na diputa sa banyo. Wala ka pa sa diverticulitis Ginatubuleya ka pa lang kasi hindi ka uminom ng tubig 8 hours. Gaamo ka na gani, dumapatay ka na. Ikaw mismo na nagsabi na maximum ang sakit na nararamdaman sa amo mo. Kabilat sing iloy kagidya kagaga. Kakaklir kayong dalawa na magsuntukan, be. Yan na lang talaga clear ang ating gagawin, magsuntukan tayong dalawa. Dumapatay ka na. In Jesus name. Hindi gida. Hasta umaabot ka na minsan ginalukit mo na. Amutani ang mga balsamo, balatani, balsamo carminativo,
Sino dyan sa inyo sa Pilipinas na pupunta o sa Amerika, pumunta kayo sa Philippine Store, balsamo, carminativo, kag white flower pa imnan nyo. Base pa malang magkalatunaw ang mga tubaway. Okay. So yan mga kababayan, grabe no, grabe yung bunganga nito ni Bugris ano. Nakakatakot ang ganitong klaseng tao. Baka yung mga sinasabi mo, bigla na lang bumalik sa'yo. Meron ako nakikitang ganun mga kababayan, bigla na lang bumubulagta eh. Dahil sa sobrang sama ng mga sinasabi mo, sobrang sama ng bunganga mo, panay curse ang naririnig sa'yo, minsan, bumabalik yan dun sa tao na panay curse ang binabanggit. So, sana lang, nako, Bugris ay hindi bumalik sa'yo lahat ng mga pinagsasabi mo. Eto mga kababayan, balikan natin. Bakit ko nasabing fake news? Eto nga, inilabas silang medical bulletin kuno ng Pangulong Bongbong Marcos o medical result ng laboratory, sabi daw CT scan. Ito mga kababayan, tingnan ninyo. Ang birth date na nakasulat dito ay ang pangalan, patient's name, Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Ayan, nakita nyo naman sa mouse natin sundan nyo yung mouse ko. Ayan, sa ilalim ito. Sundutin natin yung ilong ni Bugris. May mouse po tayo na tinutusok ko yung ilong ni Bugris. Ay, bunganga niya na bastos. Bunganga niya na puro curse ang lumalabas sa bibig. Grabe. Ito mga kababayan Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Birth date, September 13, 1967. Age, 56 years old. 4 months, 1 week. Ayan mga kababayan. Alam nyo ba na itong nakasulat na impormasyon na ito ay mali? Mali po ito mga kababayan. Ito po ang tama. Ang Pangulo po ay 68 years old na po. At siya po ay pinanganak September 13, 1957. So ito po nga nakasulat dito sa peking resulta na galing di umano sa St. Luke, sabi ni Bugris, ang nakasulat September 13, 1967. At 56 years old pa lang daw etong pasyente. Alam niyo mga kababayan, napakadaling pikiin ito Malamang ito lang ang papalitan mo dyan yung pangalan. Wala ka na ibang babaguhin, wag mo na baguhin lahat ng resulta. Kasi pwede ito ay totoong resulta ng ibang tao. Pwede mo lang itong baguhin yung pangalan. Parang ang edited Bakit malabo? Mamaya-maya, may titingnan tayo mas malinaw. September 13, 1967, 56 years old. Ang Pangulong po ay 68 years old na po mga kababayan at pinanganak noong September 13, 1957. Ayan po mga kababayan. So, ibig sabihin lang yan na peke ang inilabas na naman ni Bugris. Sabi ko sa inyo, etong si Serniak, etong si Bingot, ito si Ngongo, susundan ito mga kababayan na ito ni Bugris. Bakit hindi kaya ito unahin ng NBI? Dapat puntahan na to kung saan man to nagtatago tong hinayupak na to. Puro fake news mga kababayan pagkatapos ng kanyang fake news, hihingi ng kakamali daw siya. Ngayon may panibago na naman siyang banat. Dito kasi siya kumikita mga kababayan. Dito siya, yung views, dito siya kumikita. Ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Ito pa. Okay, mas malinaw to. Ito naman, tandaan nyo yung mga nagpo-post yung mga nagsishare katulad na itong mga pangalan nito, screenshot nyo na mga kababayan. At ito pa, tandaan nyo yung mga nagpo-post i-ano nyo, kasi may sinabi si Jose Claire Castro, na yung mga naglalabas ng fake news, screenshot nyo agad yung mga page at actionan ng PCO, ng opisina ni Jose Claire Castro. Ito, kagaya na ito, Jojo de Guzman Connect TV. Ano sabi niya? Ako, totoo ba to? Okay. Ito yung tingnan natin, birth date. Yan Marcos. Okay, Marcos Ferdinand yan, sigurado. September 13, 19. Hindi makita Pero dito mga kababayan, 56 years old, 4 months, 1 week.
So, kung ano yung hawak ni kung ano yung hawak ni Bugris, yun din ang hawak na ito ni Jojo de Guzman. Meron talaga sigurong GC, no? Meron silang GC, nagsasama-sama lahat ng DDS, nagsasama lahat ng mga fake news peddler, yung sindikato, at doon, nagpapasa, no? Ito ngayon ipakalat ninyo. Ito ipakalat ninyo. Oh. Ano sabi ni netong nag-post? Medical Center sa QC. Ayan nakikita nyo. Marcos. Nako, delikado po. Nakita nyo, severe diverticulitis. So yan po, urgent po yan. Nako, delikado. Yan, colonic obstruction. Delikado po yan. Malamang nga, 50-50 na ito. Ayan po, nakita ninyo ang oras, wala nga lang date, pero 10:09 AM. Paano walang date? Bakit walang date? Pwede ba maglabas ng ng resulta ng walang date? Napaka-importante ng date. Wala daw date. Oras lang. Ano ba to? Lalabas lang kayo kulang-kulang pa. Yan po, admit. Tapos nakita ninyo, ayan, alert, confidential. Pero lumabas na kay Iloy Burgis. Patay tayo dyan. Oh. Galing daw kay Iloy Bugris. Ba't mas malinaw yung sayo? Talaga nag-uusap-usap ito mga DDS na ito, mga kababayan. Although mild yung hepatomegaly niya, mild yung fatty niya, ayan. Ayan, pero itong vascular disease niya, mild din pala, okay. Pero ito, tignan ninyo ang kanyang diverticulitis. Urgent surgical. Ayan, recommended. Teka, ba't hindi mo binasa? Balik tayo. Ba't hindi mo binasa yung nakasulat? Binasa niya lang urgent surgical recommended. Nakasulat yan, urgent surgical consultation. So, magpakonsulta muna. Peke talaga itong mga DDDs na to, sa totoo lang. Basahin mo, kumpleto, urgent surgical consultation. Ibig sabihin, konsultahin para sa urgent na surgery. Kung totoo ito kung totoo, ano ko lang, sinasabi ko lang sa inyo, kahit doon sa mga nakasulat, talaga mga fake news ito. Pinipili lang nila yung babasahin. Ulitin natin. Sabi niya, urgent surgical daw. Hindi niya binasa yung consultation kasi consultation lang, wala pa namang surgery. Kailangan mag-usap kayo kung mag-undergo sa surgery. Ayan, recommended. So, it will take days po yan. Ayan, recommended. Hindi binasa yung So, consultation. it will take days po yan. Kaya pala, wala siya. Colonic Anong wala? Nandun nga sa Bataan obstruction pa, delikado din yan. Although partial siya, pero may inflammation yan sa kanyang colon. Kaya nga cancer to Ayos Parang doktor Naging doktor itong mga DDS. Kala mo, marunong talaga magpaliwanag kung ano yung mga nakasulat dyan. Ako nga, hindi ko naintindihan yan. Doktor lang ang pwedeng magpaliwanag dyan. Yung isa naman napanood natin nakaraan, si ChatGPT pinagpaliwanag. Hindi naman doktor si ChatGPT. Kasi ito si Bugris, ganun din. Kung magpaliwanag, kala mo naman, alam na alam niya. Doon pa lang, dyan sa papel na hawak ninyo, mali na yan. Dahil ang Pangulo ay pinanganak September 13, tama, parehas. Pero 1957. At ngayong panahon na ito, ang edad ng Pangulo ay 68. Pero dyan sa pinapakalat yung fake news nakasulat, 56. Anong kalokohan niya? Anak ng teteng talaga kayo. Jojo Connect TV at Bugris. Anak ng teteng kayo. Kahit kailan talaga fake news kayo si Jesus Francis ka, pinuntahan yung St. Luke's. Wala namang mga pulis doon. At isa pa, nabasa ko nga, yung kwarto na sinasabi niya na sa West Wing daw ng St. Luke's, wala namang ganong kwarto. Anak ng teteng talaga. Mga buset. Yan, naglagay pa ng litrato si St. Luke's Medical Center. Wala namang katao-tao. Mga tulongges talaga. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Huwag po kayo maniniwala sa mga fake news sa mga DDS. Sinasabi ko nga parate, sa 10 sinabi nun, 15 po ang fake news. Huwag kayo maniniwala sa kanila, lalong-lalo na rito kay Bugris.
Nako, ito dapat masample na ng NBI ito eh. Sobra na to eh. Sobra na. At etong mga ibang nagpapakalat ng fake news, Jojo de Guzman Connect TV, at yung iba pa, screenshot niyo. At ito yung mga pagpapanagutin ng opisina ng President Office of the President through Yusek Claire Castro sa office sa Presidential Communications Office of PCO. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Tohid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.